Hello? Okay na? Sir, pakihanap nga yung inutusan ni Marcos na patayin yung aking... Yan. Dahil sa mga ganyan, nakakasuhan ako eh. Malay natin, di ba? Baka may inutusan dyan. Okay. Isa lang. Paulit-ulit yan pag napapaisip ako sa tatay ko. Binigyan halaga niya at inulit-ulit niya sa akin ang kahalagahan ng edukasyon. Hindi niya ako tinigilan. Alam niyo, si PRD, yun pong mga nasa harap, kailangan niyo po umupo kasi hindi makakita yung nasa likod. Hindi siya tulad ng tatay ninyo na malambing, mapagmahal. Hindi ganyan ang tatay ko. Ang tatay ko galing siya sa generation na laging galit. Diba? Sino yung may mga magulang na yung generation na laging galit? Yan. Galing dyan ang generation. Galing dyan ang tatay ko sa generation na yan. So, lagi siyang galit. So, sa akin, maalala ko, sinabi niya talaga sa akin, paulit-ulit, habang ako ay lumalaki, ikaw, sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko. Napaisip ako noon, diba? Sabi ko, pusa o aso? Sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan. Sa sarap, kailangan ng suka. Alam niyo, wala sa listahan ko yung speech na suka na yan. Actually, wala akong listahan ng speech ko dahil matagal ako kagabi nag-decide kung pupunta ako dito sa Thanksgiving. Kaya wala akong listahan ng speech. Pero yes, alam nyo, marami siguro sa inyo ang nautusan na bumili ng suka at mantika. Mantika, suka, ganyan. Noong kayo ay bata pa. Opo. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. So lahat yang mga gamit sa kusina, binibili na ng nanay ko. Nautusan lang ako lagi doon sa kanto, sa tindahan, bumili ng Coke. Ng Coke. Totoo yan. Hindi joke yan ha. Totoo yan. Alam nyo, di ba, tag 5 pesos lang ang Coke noon? 1980s? Or less pa nga ata siguro? 5 pesos? O, mga 4 pesos ang Coke noon. Tapos ang pera natin, yung papel na green na 5 pesos. Oo. Yan yon. Pero totoo yan ha. Hindi, Coca-Cola ha. Kasi kayo naman, pag sinabing Coke, tapos wala pang noon, wala pang 1.5, 2 liters. Litro lang yan. Litro lang yan nung kapanahunan natin. So yun.
So, saan na tayo? Sa pagpapasalamat. Papasalamat tayo sa PDP. Ating mga kandidato sa PDP. Aabot tayo dyan mamaya. And syempre, kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy for his generosity. Alam nyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Sabi niya, tama lang na ganito ang nangyari dahil naliwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan. Sabi din niya sa akin, sabi niya, ikaw, kahit anuman ang sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara, sabihin man nila, kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Pero sabi niya, ayaw na. Pero sabi niya, makinig tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil siya ang araw-araw nagbabasa ng Bible. Siya ang nakakaalam by heart kung ano ang salita ng Diyos. Ano ang words of God. Sabi niya sa akin, sabi niya, ganitong nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Dahil wala ng katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod. Para matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Kaya, nung sinabi niya sa akin yon, hindi na masyadong masakit. Masakit pa rin sa akin pag nakakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat, Inday Sara. Pero iniisip ko na lang, naku, sinabihan ako ni Pastor Kibuloy, you are there, you are where you are intended to be by God. Exactly where you are. So yaan po, hindi pa ako nangalahati sa pagpapasalamat ko kaya bilis-bilisan natin. Hanggang anong oras ba ako pwede, sir? Go lang daw. Go. Ay, hindi kami pwede mag-abot ni PRD kay kasabon na pud ko oton. Kibaw mo nang nagsayo ko. Tagalog day. Alam nyo, bakit ako nandito ng maaga? Gumising talaga ako ng maaga. Ang alarm ko, 6:30 a.m., 7 a.m., 7:30 a.m., 8 a.m. 4 yung alarm ko. Para hindi kami mag-abot ni President Rodrigo Duterte. Kasi pagagalitan na naman niya ako,
sa mga pangyayari. No, hindi naman siya nagagalit. Actually, mabait. Kumalma na si PRD nung medyo nagka-edad na siya. Mahal ko kayo. Magpapasalamat din ako. Thank you po ako. Kagabi po, merong mga kababayan natin na nasa hotel. Hotel. Kayo ba yun, ma'am? Opo. Maraming salamat sa pag-welcome ninyo sa amin doon sa hotel. Mahal ko kayo. Maraming salamat. Pero bakit, ma'am, wala kayong dala na roasted goose? I'm sorry, may dala kaming suka. Kayo, walang dalang roasted goose. Joke lang. Pero salamat Salamat sa pag-welcome ninyo sa amin doon. Sigurado ako na kahapon may kailangan din kayong gawin. Busy din yung oras ninyo. Pero pumunta kayo doon at winelcome nyo kami sa hotel. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod ko po na pagpapasalamat ay personal po sa akin. Para sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa China, sa Hong Kong, sa Macau, dahil noong 2016 ay nagkita-kita din tayo dito para sa pagpapasalamat, tapang at malasakit at suporta sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kaya, papasalamat po ako dahil from 2016 hanggang 2025 ay nandyan pa rin kayo at nandito pa rin kayo para sa bayan. Maraming salamat. Sunod po ay personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan noong 2020. At sa susunod na halalan sa 2020. Joke lang. Joke. Sandali lang. Okay. Papunta na po ang suspension order. Sige. Maraming salamat sa suporta ninyo noong 2022. Thank you very much sa inyong lahat, mga kababayan. Alam nyo, una ko pong naramdaman na mukhang mananalo ako sa eleksyon dahil nakita ko ang overseas absentee voting results. Una siyang lumabas. So nakita ko na I think 98% lahat ng OFW votes ay para sa akin. Kaya doon ko naramdaman na parang baka siguro manalo ako. Kaya maraming salamat sa inyo. Ang susunod ko po na pagpapasalamat
ay sa akin pa rin, para sa inyong lahat, sa suporta ninyo sa aking mga kasamahan, sa aming trabaho, sa programa at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil kayo lang po ang sumusuporta sa OVP, ang buong gobyerno po ay iniwanan na po ang OVP. Maraming salamat. Yung satellite offices po namin sa iba't ibang lugar ay naningkamot. Ano sabihin naningkamot? Nagsisikap. Yung satellite offices po namin ay nagsisikap na mahanap yung mga geographically isolated and disadvantaged areas at hindi lang nakatuon sa National Capital Region. Kaya salamat po sa suporta ninyo sa Office of the Vice President. Ang susunod po na pagpapasalamat ko ay ang mahal ko kayo. Kaya po hindi ako hindi ko maiwanan ang aking katayuan, tama ba? Pwesto, posisyon. Dahil sa inyong lahat. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat. Dako kayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan, mga kaigsuunan namo. Sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makaserbisyo o makapagtrabaho sa ating pamahalaan. Sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga makasilbi sa ato ang nasud. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so yan na po ang aking mga pagpapasalamat. Meron pa ba akong hindi na Maraming salamat, ma'am. Ang sunod ay lilipat na po ako paminaw sa mo ba? Kadyot lang ba? Alas 12 na. Alas 12 na. Kinsay magpakaon sa ato adin eh. May pagkaon? May Jollibee. May Jollibee daw, sabi ni ma'am. Okay. So, hindi daw tayo kakain lahat. Para sa bayan. Okay. Sige, okay lang. Kailangan ko din naman magpa-reduce, so okay lang. Ma'am, darating tayo dyan sa ayuda na yan, ha? Wait lang. Kasi, tuloy-tuloy ko na, ha? Ang susunod ko po ay ang dahil pagpapasalamat po ito kay
PRRD, former President Rodrigo Duterte, ay mag-share ako sa inyo ng aking pagpapasalamat sa kanya. Medyo mahaba itong kwento na ito, so mamaya nyo na singilin yung mga suspension order ninyo. Alam nyo, isa lang. Sa lahat-lahat siguro ng pagmamahal or generosity ni former President Rodrigo Duterte, isa lang ang stand out. Nag-iisa lang ang lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos na ginawa ni Tatay Digong, ni former President Duterte sa akin. Hello? Okay na? Sir, pakihanap nga yung inutusan ni Marcos na patayin yung aking... Yan. Dahil sa mga ganyan, nakakasuhan ako eh. Malay natin, di ba? Baka may inutusan dyan. Okay. Isa lang. Paulit-ulit yan pag napapaisip ako sa tatay ko. Binigyan halaga niya at inulit-ulit niya sa akin ang kahalagahan ng edukasyon. Hindi niya ako tinigilan. Alam nyo, si PRD, yun pong mga nasa harap, kailangan nyo po umupo kasi hindi makakita yung nasa likod. Hindi siya tulad ng tatay ninyo na malambing, mapagmahal. Hindi ganyan ang tatay ko. Ang tatay ko galing siya sa generation na laging galit. 'Di ba? Sino yung may mga magulang na yung generation na laging galit? Yan. Galing dyan ang generation. Galing dyan ang tatay ko sa generation na yan. So, lagi siyang galit. So, sa akin, maalala ko, sinabi niya talaga sa akin, paulit-ulit, habang ako ay lumalaki, ikaw, sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko. Napaisip ako noon, diba? Sabi ko, pusa o aso? Sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan.